Kinuwestiyon na isang dating Register of Deeds ang National Housing Authority sa umano'y ginagawa nitong pagpapalayas sa mga awardee ng Southville 3 sa Muntinlupa City. Giit ng abogadong si Attorney Silverio Garing, may mga dokumentong nagpapatunay na ang mga residente ay lehitimong awardees at hindi bastang informal settlers lang. Si Cherylite magbabalita. Kinontra ni Attorney Silverio Garing ang pahayag ni Officer in Charge Lorelai Duok ng South District 2 Office ng NHA na pagmamay-ari umano ng Bureau of Corrections o Bucor ang lupang kinalalagyan ng mahigit 7,000 residente ng Southville 3 Subdivision. Ayon kay Attorney Garing, may titulo ang bawat lupang kinatitirikan ng mga pamamahay ng mga residente sa Southville 3, patunay na sa kanila ito at hindi pagmamay-ari ng Bureau of Corrections. 15 taon na ang nakalilipas, pinirmahan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Presidential Proclamation na naglalaan ng 500,000 square meters sa Southville 3 para sa 8,000 pamilya na dati ay naninirahan sa riles ng tren sa Muntinlupa. Sinabi ni Attorney Garing na bawat awardee ay binigyan ng 32 square meters o 34 na square meters kung nasa sulok ang kanilang bahagi ng lupa. Nagsimula ang alitan sa pagitan ng NHA at ng mga residente ng Southville 3 nang makatanggap ng notice of eviction ang mga residente dahil umano sa iba't ibang paglabag. Pinanindigan ng NHA na hindi na kailangan ng court order para palayasin ang mga nakatira doon dahil sa paglabag sa use-of-rock agreement ng mga awardee. Ito ay batay sa Presidential Decree 1472. Nakasaad sa Section 2 ng Presidential Decree No. 1472 na binibigyan ng kapangyarihan ng NHA na palayasin ang mga squatter o illegal na nakatira sa mga ari-arian nito na hindi na kailangan pa ng utos ng hukuman. Pinahiram lang po ng Bucor ang lote for 50 years. So, use-of-rock agreement po ang lote. Ang binabayaran po ng residente is yung bahay at yung development cost ng project, which is 125,000. Yung pong use-of-rock, after 50 years, depende po sa Bucor kung babawiin ba nila o hindi. Sumasalamin, hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Ilang ulit ko ba sasabihin na yan ay may titulo na, oh? Eto, oh. Ang titulo niya nasa National Housing Authority. Hindi ko alam kung nagmamarunong siya o nagmamagaling. Even Bucor, wala pa sa pangalan ng Bucor yung titulong kinalalagyan ng ating National Bilibid Prison. Giit ni Attorney Garing, malinaw na hindi squatter ang nakatira sa Southville 3 kundi mga awardee. In this case, hindi niya pwedeng i-apply ang batas na yon sa mga nakatira sa NHA Southville 3 because they are lawful occupants. They are awardees. Kahit himayin natin yung use-of-rock agreement kahit himayin natin, wala akong makita rito na pwede siyang magpa-padlock ng walang court order. Nakapagtataka din anya kung bakit sa loob ng 15 taon matapos ipagkaloob sa mga awardee ang housing ay bakit ngayon lang sila nagbigay ng notice of eviction. Samantala, ito naman ang babala ni Garing sa NHA kung ipagpapatuloy niya ang pagpapadlock sa mga bahay ng mga awardees na walang court order. That's gross ignorance of the law. Taga-NHA ka, nag-i-implement ka ng batas bilang NHA official, tapos may naaapektuhan tao. That's gross ignorance of the law. Madi-dismiss ka from the service diyan kasi that is prejudicial to the best interest of the service. I want to educate her. Balikan niya yung sinasabi niya. Yung 1472, balikan niya. At pag binalikan niya, i-refer niya sa abogado nila.
Si Garing ay 22 taong nagsilbi bilang Registrar of Deeds sa Muntinlupa at siya mismo ang nanguna sa pagproseso ng mga dokumento ng mga awardee sa Southville 3. Siya rin ang kasalukuyang congressional candidate ng Lone District of Muntinlupa para sa 2025 midterm elections. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.